Okay, so sa Isaiah 56 verse 1, this is what the Lord says: be just and fair to all. Do what is right and good. For I am coming soon to rescue you and to display my righteousness among you. Blessed are all those who are careful to do this. Blessed are those who honor my Sabbath days of rest and keep themselves from wrongdoing. So the heading of this chapter 56 sa Isaiah is about the blessings for all nations. So atong sayran, atong tugion unsa mga blessings para sa mga kanasuran. Okay. So ingon dinhi sa verse 1 nga mao ni ang giingon sa Ginoo nga gipadangat ni Lord kang Isaiah. Be just and fair to all. Kinahanglan kuno nga naay justice, naay matarong ang atong ginabuhat, fair to all. Dili siya pabor-pabor. So, naay justisya, matud pa o kinahanglan matarong ang tanan. Do what is right and good. So gusto ni Lord ang iya yung mando, ang iyang sugo, ang iyang gusto, kitang tanan mubuhat sa matarong ug maayo. For I am coming soon to rescue you and to display my righteousness among you. Kaya nga naman kuno moabotay na si Lord para rescuehon ta, luwason ta, ug iyang display, iyang ipadayag ang iyang pagkamatarong sa atong talipala. So, gusto ni Lord sa dili pa siya mo balik, magbuhat gitag, matarong o maayo kay dili man ta ni appeal sa pagbalik niya kung di ta magbuhat anak. Ang balik ka niya katuramang nagtuman sa iyang gusto. The sheep, the righteous. So, iyang sugo, nga buhaton ginato ang matarong ug eksakto maayo kay aron nga moapil ta nga iyang balikan. Kis ang balikan sa Ginoo dili man ang dautan, ang mga matarong man. Di ba? Okay. So ingan I am coming soon to rescue you and to display my righteousness. Among iya ko ipadayag, ipakita ko pagkamatarong dati ninyo. O matod pa sa verse 2, blessed are all those who are careful to do this. So iklaro ni Lord nga ang kanto nagbuhat sa matarong maayo, bulahan. Sa ato pa, ang dili nga to binuhatan, unsa may opposite, kaala, utan, or alaot. So, kung magbuhat tag maayo, matarong, ang panalangin giandam ni Lord na ay umaabot nga panalangin o panalanginan jud ta ni Lord. Kay atong binuhatan kay murag ingani ba? Thank you Lord. Lagi ko nagtrabaho ta, natay paaboton nga sweldo. Kung nagbuhat ag maayo, diba? That's our doing, that's our action. O naay paaboton nato nga reward, favor gikan kay Lord. So kung wala tay gibuhat, wala tay paaboton nga sweldo, wala tay paaboton ikas Ginoo. So blessed are those who are careful to do this. Di ba? Careful to know this. Lahi nang nakabalura ta kaysa nagbuhat ta. Dakong impact ang naigibuhat nato kaysa nakabalura ta. Di ba? So for example, mayon ko nga kabalo ko ana nga mga menu. Dagan pa ko nabawaan nga for example, dagan pa ko naman nga menu. Unya si Brother Paulo, isa ako kay kamay na ko nabawaan. Baliwan na to, 5. Pero nasa luto. Itong 5, na iyang ingon, nasa giluto. Ako, nagkana kong gipanginambog, pero wa ko'y giluto. So, kinsa man sa among duha, ang naayagi, naigipakita. Siya. So, ingan na agyapon. Blessed are those who are careful to do this. Di lang kay nagsulti lang, wala gibuhat. And blessed are those who honor my Sabbath days of rest and keep themselves from wrongdoing. Bulahan usab ka to,
nagpasidungog sa akong adlang ipapahulay ug naglikay sa paghimog daotan. So, gisay-sagit unsay mga hinungdan mahimutang blessed o i-blessed ni Lord. Kung atong pasidunggan, atong tahuron ang adlang pagpahulay sa ato pa, atong sundon unsa giingon ni Lord ana nga mga adlaw. And then keep themselves from doing wrong. Nga naman, ato na karon ha. Okay, there is sa Exodus chapter, kay kato gi-relate, gi-remind ni Lord ang atong duties and responsibilities during sa panimbahon. Ang mga Hudiyo, Sabado magid sila magsimba. Kita nga non-Jewish people, Gregorian calendar man tang atong gi-set aside ka panibag Sunday man. Kung sa Bisaya pa Domingista, sila Sabadista, kita Domingista. So it's Exodus chapter 35 verse 1. Then Moses called together the whole community of Israel and told them. Gitawag daw ni Moses ang tibuok banay sa Israel ug gisultian sila. These are the instructions the Lord has commanded you to follow. Mao ni ang mga instructions si Lord nga giingon ni Lord nga angay jud ninyo i-follow, sundin matod pa sa Tagalog, i-follow jud, sundon jud, dili kay dumdumon lang, dili sundon. Unsa man, you have 6 days each week for your ordinary work. Namoy unong kaadlaw kada semana para sa pagtrabaho. But the 7th day must be a Sabbath day of complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Gitagaan ta ni Lord og formula nga motabaho jud ta unong kaadlaw sa isa ka semana. Apan ang isa ka adlaw kay pito man nakaadlaw isa ka semana, igahin jud nato na para sa Ginoo. Kaya ang 6 days for the work, and ang isa ka adlaw for the one who gives us the work. Di ba? Ang unong kaadlaw itrabaho. Apan ang isa ka adlaw igahin nato para sa nagatag og trabaho mga Ginoo. Kay trabahon po nato atong kalag espiritu nga panginhanglan. Anong trabaho tag 6 days a week para manas atong lawas. Nga initing kaon apod tay kaon na tay malungag. Pero ang isa ka adlaw ang atong trabaho ana para pag-workout sa atong needs, sa atong soul and spirit. Kay atong gitabaho nato sa 6 days, dili man to para sa atong soul and spirit, para man to sa atong flesh, atong lawas. Di ba? So, inga na, nga, 6 days each week. You have 6 days each week for your ordinary work. But the 7th day must be a Sabbath day for complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on that day must be put to death. Kana mo, oy. Sakit. Muna sa Israel, patyon din nila, patuon dyan nila ang ilang pag-execute sa death dito, patuon man. Dili man para sa tua. Put to death, sa patuon. So, no, nga na, gabasa ko ani. Diba? Sa to, ang ilang pamali sa pagpatay is patuon mo na nga, usay kung kulang tag panahon sa pagsimba, wala na tagbaw si Lord sa ato, wala na to gibuhat ang gisugot ni Lord. Ani nga matter, murag gibato tag mga problema. Diba? Way of death nila is batuon. Batuon. The way of death, the way of judgment, way of punishment by the way sa Israel, batuon. So kung muna nga, kung magkulang ta sa adlaw sa panibahon, kawas lang sa night trabaho Domingo, kay di man kuhaan ka buod sa schedule kung naatay trabaho. So that's another thing. That's excuse po ta ni Lord. Pero kuhaan dyan ta, mangitay ta pamaagi nga makakuhaan dyan ka, communicate ta ni Lord. Sumuto nga, malaki na ang daghan di pang bato sa problema. Batuon dyan tag problema. Batuon tag problema. Yung sakit rabay ng bato, kuhaan sa tuwa. Diba? Sakit ang bato kung ibato na sa tuwa. And then you must not even light a fire in any of your homes or the Sabbath. Muna ang mga Sabadista, basta alas 6 na sa Bernis, paingon sa alas 6 sa
Sabado. Di anak pa sa magtigog na sa lungag Bernice. Di na sila maglungag, di na sa magluto, itingog nila. Anak. So, ingana sila. So, kita kahit dili man tayo ingana, no? Basta magkahinjot ang adlaw sa pagsimba, dili lang ingon nga nakasulod tag simbahan, but atong ang atong tumong, nga ang atong soul and spirit nakakonect sa spirit ni Lord through worship sa John chapter 4 verse 4. God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Atong spirit o spirit sa Ginoo nakakonect mo na nga kanang natandog ta. Gitandog ta sa Ginoo. Once nakakonect atong spirit sa Ginoo, matandog ta mo na nga kanang lami ato pamati. Okay. And then don't let foreigners who commit themselves to the Lord say, ayaw tugutin ang mga foreigners o dumuluong or sa ato pa non-Israelites, maingon sila sa Ginoo, the Lord will never let me part of His people. Dili man musugot si Lord, mag-apil-apil mi sa ilang sa mga Diyo. Ayaw na tuguti nga, maingon ang mga non-Israelites or mga foreigners. And don't let the eunuchs say, ayaw ina ang mga eunuko, nga I am a dried up tree with no children and no future. Siya nga, ako wala na jud ko paglaong. Wala pa ko'y anak ko, wala ko'y kaugmaon. Sa ato pa murag, do not say negative words, do not think negative things. Kay with God, there is something good. Kay kung una-una tayo negative, sutit ang negative, nakadumdum ko atong wali sa atong April ba to? April, dire. Wali sa pastor. Sigigid silang duha. Ingon nga, wala dyan tayo kwarta, wala tayo kwarta. Pila ka years, walay kwarta, igo-igo rin ang kwarta. Kita kapalit ana. Negative ilang ilang declaration. Hangtod naka-realize sila, pero morag takes 7 years, na 0 to, pero 2 ka years. Naka-realize sila, nagsabot sila magtiayon. Okay, nabay sila Jollibee. Igo lang kuno sila matanaw. Kaya wala lagi sila budget sa Jollibee. Wala kwarta. So, gabi ito siya. Naka-realize ang bana, ang pastor. Ina niya asawa. Maistorya ragod. Kagikan karong di na ta mag-ingon nga wala tay kwarta. Api kita. Ito ang Ginoo ayaw sa positive. O sukod. Tinuod man sukad ato. Nausap ginanggagan sila kinabuhi. Nga, there's power in our tongue sa James. Power to bless and power to curse. Na-power sa atong tongue, sa atong mouth. Okay, let's proceed. So verse 4, for this is what the Lord says. Kay mao gini ang giingon sa Ginoo. I will bless those eunuchs who keep my Sabbath days holy and who choose to do what pleases me and commit their lives to me. Di ba ganina, ingon tumiyak, wala na ko'y anak, wala ko'y mga anak, wala ko'y bride na ko, kuan na jud kay ko uga na kay kusanan sa ato pa luoy na kay kinabuhi ora na siya dehydrated. Pringon si Lord nga ayaw, do not let the eunuchs to say that. Ayaw tuguti, ayaw magsulti ana. So nganong ingon si Lord ayaw kay na ay plano si Lord isa, for this is what the Lord says. Kay mao ni ang giingon sa Ginoo, I will bless those eunuchs who keep my Sabbath days holy and who choose to do what pleases me and commit their lives to me. Ang mga tao nga diin ni hatag og bili sa adlaw sa panibahon nga balaan nga adlaw o nagpili nga mubuhat unsay makapahimuot sa Dios, i-bless ta niya. So ang blessing moabot sa atoa kung ang instruction si Lord atong mabuhat. Dili jud mo abot ang blessing, sige lang tag desire i-bless pa, but we are not doing the action that God has commanded us. Knowing things from the Lord without doing those things are not enough. So I will bless those eunuchs who keep my Sabbath days holy. Panalanginan ako, akong panalanginan ang mga eunuko nga nagabaton o kanang sana
ilang gitipigan ang ilang gikuan ang adlaw sa ipapahulay nga balaan who choose to do what pleases me. Ug nagabuhat sila sa mga butang nga nakapahimuot kanako ug ilang gikumit ilang gitugyan ang ilang kinabuhi ngadto kanako. Di ba ganyan naman to nga wala na may paglaom. Musti nga na dyan ang mga tao ba? Pero kung i-consult, kung magkabasa ta sa pulong sa Ginoo, pabuhayan ta mabuhi atong paglaom kung makadungog ta sa pulong sa kung muto o putas ay pulong. Sa ato pa, hinga na gid kay helpful gid ang pulong sa Ginoo. Atong madunggan, atong ma-encounter, atong kuan sa palibot pulos ra problema. Ang pulong sa Ginoo solusyon sa problema kung tuuhan nato buhaton nato. After natutuhan, doon niya ito buhat to, di pa masulba ito problema. Ang pagsulba sa problema, di man paguna-una sa problema, pangitag solusyon, o ang solusyon na ay action. Di ba? So, na to, anak din si Lord mag-bless. I will bless those eunuchs who keep my Sabbath days holy and who choose to do what pleases me and commit their lives to me. Kung ato nang itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi, siya na'y mamuhat. Pero ato ra sulusuluhon atong problema. Basig na taginokto. Wala kita gibuhat. Saan ka na ko niya? Saan ka na ko niya? Yan sa to, itugyan sa Ginoo. Yatag sa Ginoo. Duol kamo tanang gikapuy. Kamo tanang gikapuyan. Kay daghan kay gikapuyan gibulayan kay sa ang Ginoo nagtanaw ra galo. Ay, basig niya ako mga anak. Nagpaabot to si Lord, nagduol ang tao sa iya o manawag niya. Diba? Sa call center, sa barangay, usap niya. Diba naghatag og cellphone number, telephone number, kay ready nga mo answer o mo rescue kung naay problema. Muna sistema para makatabang ang komunidad. Labo si Lord makatabang. Kay manawag tas barangay. Manawag pa to sila tanod kung sa patulya. Sa Ginoo automatic na siya mo rescue. Delay. Automatic siya na ibuhaton. So man ang gusto ni Lord nga, isa niya nga bless ito, the blessing for the nations. I-bless niya. Kaysa i-bless niya, ang naay gibuhat. Nagpili sa pagbuhat, sa pagkapahimuot sa Ginoo. So, dili kayo magkapahimuot sa Ginoo nga, ingat ka nga, gusto mo ko simpa, pero ano, di pa madyo ko kasimpa. Gusto ko mo alagad, pero di pa man naging ko gatikang. Gusto ko mo appeal o permitting, pero pasyon ko naka-appeal, bila na nagkatoy gusto. Wala bagyo'y action. Desire lang. So, the blessing sa Ginoo, dili niya ihikaw kung naatay buhat. To do what pleases me and commit their lives to me. Okay. Now, ingon din si Lord, I will give them, o akong ihatagan na within the walls of my house, di sa pader sa house, a memorial and a name far greater than sons and daughters could give. So grabe, pasubraan pa ni Lord. Katong mga eunuko nga nagapili sa pagbuhat sa pagkapahimot sa Ginoo siya, ako silang himuan og memorial. Mga, sana, kining pahinumdum. Sana, a name far greater, ngalan nga labaw pa sa anak nga lalaki, anak nga babae could give. For the name I give them is an everlasting one. It will never disappear. Special ni Lord katong nagpili sa pagbuhat sa makapahimuot sa Ginoo. Labaw pa kuno nga sa ngalan sa mga anak niya laki babae. Sa ato pa ang mga tao nga nagbuhat o makapahimuot sa Ginoo, special kids sa dughan ni Lord. Kay special sa dughan ni Lord na ay mga special favor. Diba? Kabalo jud taan. Ang tuol sa tungtughan, dali ra ta matandog, dali ra ta maluoy, lahit siya. Proglayo sa dughan, wala ka diya. Patig-angan ka.
Di ba, di nga na, di ba, wala. O, wala may normal nga tao nga, pareha. O, pareha ni mong tatar, nga pareha mong pagbati. Honestly, prangka ta, di ba? Di kay, sa to, lisod, di ba kayo magpa-pretend, mag-smile at sulti. Di ba, nagtahod ni mo, mabawal na ni mo na nagtahod ni mo, wala nagkuhan ni mo, ma-discern man na ni mo. O, di ba, si Lord kaya po, wala lang niya na-discern, nakita dyan niya, o nadunggan dyan niya. Says to, I will give them a memorial, far greater, a memorial and a name far greater than sons and daughters could give. For the name I give them is an everlasting one. Proud siya nga mo ni mga ngalan. Na ni mga list ni Lord mo ng recording and remembering. Kuan gid siya importante siya. It will never disappear. Dili gid sila mahanaw. Kawalo na si Lord, kini ligon ni sila, di sila mahanaw, kay sila kanunay nagapaminaw. Ang dili mahanaw, kato magkanunay, dili pa, kato magkanunay nagapaminaw. Tigatan amagit si Lord. Kung tinuod ba ta naminaw? Kay kung tinuod ta naminaw, dili ta basta mahanaw. Hello? Kay modulot man ang pulong sa Ginoo kung minaw tag-ay. Kung modulot ang pulong sa minaw tag-ayo, daugat na siya ni tiglong na bud sa ilalong. Panahon nga ayagon ta, dili ta basta-basta tumba. Oh, diba? So ganina, na basa na po ako sa Facebook, na napuntoy aftershock, diba? Oh, naglingog na. So, based sa mga report news sa NASA, daghan mga earthquakes na ay ang dagat nagkuan na murag gabuan na kana kung si tawag ani di na masabtan ang dagat sa panahon. Di na masabtan ang dagat sa panahon. Okay. So, let's proceed to the next one. Line up po ni, bless the Lord. I will also bless the foreigners who commit themselves to the Lord. Tumayunog ko mato ganina katong walay mga anak, walay pamilya. Karon ang mga foreigners. Nga naingon, inagitugyan ilang kaugalingon gusto mo. Gusto ni Lord nga, utugyan tas Ginoo, musabmitar tas Ginoo. Who serve Him and love His name kana. Diba? If you serve Him, it means na akay gibuhat. And love na akay gibuhat because love cannot just be uttered. But it should be coupled with action. Ang gugma dili lang, imo nang isulting I love you, pero wala kay binuhatan. So klaruhon na to ni kasi action words diri who serve Him, who serve the Lord and love His name and worship Him. Tulo, serve, love, and worship Him. So nagkinahanglan si Lord sa itong service. Kung saan nga servisyo atong gihimo para sa Ginoo. So, abusive spirit, dili dyan na iya sa Ginoo. Mailang kita manugo, dili ta magpasugot, mailang ta manugo. Because imo to, the greatest in the kingdom of the Lord is the servant of all. Pero, murag masakit atong dugan kung sige tagsubuan kay kanang mura na ko tandog ang garbo, it means dili dyan na maayo. Ito, the greatest, always remember, dumtungan na to na, the greatest in the kingdom of the Lord is the servant of all. Oh, nga, maliho ka. Kabalo ka maliho. Gagkan imong mahimo. Yang servant, halos iyang matabaho tanan. Kabisado siya sa trabaho, kabalo siya sa trabaho. Di ba, servant? Inga na. So, inga na siya. Nga, i-bless ni Lord ang nanerbisyo niya. Dagan pamaagay na nerbisyo ta. Ang sa taingon sa ipuos, which is true. Ang pagpanglimpyo sa simbahan, serbisyo na. Mag-abi-abi ta, mag-greet ka sa kuan. Nagserbisyo ka sa imong swag, sa imong pag-greet, nagserbisyo ka. Pero nag-istab-istab ka, pero kung kakitag tao, bisyo na. Hindi na servisyo. Bisyo na ka di maayo. Alo, pag isabiro, bisyo na. Muna yung bisyo, sige snab. Diba?
Lain na servisyo, lain ng bisyo. Hello? And love His name and worship Him. O nagsimba kaniya. And do not desecrate the Sabbath day of rest. Wala niya gitamas-tamasi. Wala niya disrespect ang adlaw sa panimbahon. The Sabbath day of rest. So, sa pasabot daw, kining word nga Sabbath day of rest. Sa pasabot na. Kung dili kita maghatag og panahon sa Ginoo sa panimbahon, di jud ta kapahulay. Ato kalag espiritu di kapahulay. Muna sa other version, ingon si Lord, mana ka nasulod. Dili ko magtrabaho sa Sabado para pod makapahulay ang inyong mga hayop. Kay gusto ni Lord makapahulay ta, dili kasi trabaho. Naprogram to na utag. Gitagaan man tag framework na Lord or time frame, formula. Nga, there's a time of work. Nga lagi na ko, itong 6 days na mag-work ta para to sa itong flesh. Apa nang one day nga atong ipahulay sa pagtrabaho para na sa atong soul and spirit. So, sa tuan, who hold fast to my covenant, o ilang itibigan kayo pag-ayo ang akong kasabutan. Okay. I will bring them sa atin, Lord, nga blessing. I will bring them to my holy mountain of Jerusalem. Dalpon sila ni Lord sa balaang bukid. Balaang bukid sa Jerusalem. Di ba? Holy mountains. Ma-feel mo ang holiness ni Lord, ang pagkabalaan ni Lord. Di lang ka nakaila ka Ginoo, maka-feel ka sa iyong pagkabalaan. Kaya nga lagi na ko, dili ka maka-grow kung dili mo masinati ang presensya ni Lord. Kulang. Kulang. Kaya ang presensya ni Lord daw, sakto nga timpla. Sa gikinanglan ni mo nga, mag-grow ka. I will bring them to my holy mountain of Jerusalem, and I will fill them with joy in my house of prayer. Una ko sila sa kalipay, di sa balay sa mga pag-ampo. So, sana karon atong susunod itong kagalingon, naapatay kalipay. Sa mga pag-ampo, naapatay kalipay kung natas balay si Ginoo, di kay abot. Kapano sila sa to, I will fill them with joy. Ako mismo magbutang kanilang kalipay. Kung naatay buhaton para sa Ginoo, napoy buhaton si Lord sa tuwa. Diba katong nag-serve ni Lord, nag-worship ni Lord, nag-honor ni Lord. Unsa may saad ka panalangin ni Lord, I will bring them to my holy mountain. I will fill them with joy. Sa ato pa, kung dili pa ka malipayon sa balay si Ginoo, sa pagsimba, paggahi, pag-ampo, it means wala pa ni mo napalipay si Lord. Amen. Gusto kang malipay atong mga magpapa, buhata ang ilang gusto, ayaw supaka ang ilang gusto. Nga ra, kung malipay, kung na-obey na to si Lord, malipay si Lord, kaya malipay man si Lord, palipayan po na niya. Lipayan po na niya. Muna nga, makikitanaw si Lord sa itong mga naw. Sa balay niya. Kinsa man sige nagbukot. Ang akong balay, dili man dapat mugutan. Hello? Di ba? Bugat. Listo kayo mag-smile, bugat mag-smile. So, dili ka kalipay si Lord. So, isa nga panalangin, dalon daw ta ni Lord sa holy mountain. Dalon ta sa iyong presensya. Ipa-feel niya sa ato ang iyong pagkabalaan. O ipa-feel niya ang kalipay nga gikan sa iya ka. Dili sa kalibutan, happiness naman na. Ang first kalibutan, happiness. Magbarkanda, wala na sila, wala na kay kalipay. Pero sa Lord, magbulag na mo. Ang kalipay na apagay po sa mong kasing-kasing. Magbulag na ta. Okay na ito. Magbulag kay Lord. Mag-istorya ka sa dalan, Lord. Salamat kayo. Magtulog pa yung mga tungo sa kalipay. Pero sa kalibutan, magbulag na mo. Wala na. Parang ganina, nilabay sa kuwal ka, Lobby Elias. Pero di yung hilang sa laki. Kaya na-inlove kayo sa babae. Sa dilit, sige, ang pakasal, sakit, tanan.
relax na kain alagad sa Ginoo. And siya nga, di ba, in love kay Kani, gusto siya di makauban sa grabe kay di ka katulog, nag-bother kay Kani. Siya, siya ka malubag ka. Nga na spirit, anang bayhan naman ang anak ka. Kay kadtong imong karelasyon sa una, na ay something ato. O, nagkonekta ato sa iya ka, na spirit. So, ito, gi-pray over siya. Maditas na siya ng spirit. Pag-pray over, natumba siya. Kaligawas na itong spirit. Napatay kay siya sa gugma. Kung dili ito gugma, it's a deception. It's a manipulation. Hindi nakakatulog, uwas siya. Hindi kakatulog kung di ka naman istorya siya. That's not normal anymore. That's manipulation. That's deception. So I will accept their burnt offerings, ingon din si Lord. Ako na dayong dawaton ang ilang mga halad sinunog o mga sakripisyo. I will accept their burnt offerings. So ako nang dawaton ang ilang halad sinunog o mga sakripisyo, because my temple will be called a house of prayer for all nations. So, unsa daw kuno ang coverage sa mga prayer nato kung magpray ta sa balay sa Ginoo, dili lang sa atong nasod but for all nations. Nganong i-apel man nato ang tanang kanasuran? Kay kung dili na to i-apel, kung magupot sila, apektado kaya ta. Di ka maniguro na kita, Philippines, sa kita itong ampuan, ato naging simbahan, ato naging syudad. Sa una, ingana ko sa, bago apol ko sa faith. Pero sa rin nag-grow ka, gi-realize ka na rin kung mag-ampo ka, gana-ara. Apektado ba kita tanan kung si may tapos na uban? Kaya nga naman, malagi sa body of Christ. Kung magsakit imong tinai, apektado ba tanan? Sakit imong, kung sa tinanay masama, apektado ba tanan? Apektado. Because interconnected naman ta. The people around the world are interconnected lang. Because my temple will be called a house of prayer for all nations. So, ang atong mga pag-ampo, dapat dili lang sa kanasod, dili lang sa pila sa kanasod, but globally atong prayer. Okay, hala na to sila, Lord. Basta siguro, ang naman ng pamilya, among syudad, among nasod, usay, ang atong prayer, ito rin sa atong pamilya. Mabitin na ko, apilon atong parente. Kaya guna problema sa atong parente, di, kanang apektado, gipunta. Ano to, i-pray na to, ilang protection, i-provide ng Panginangnan, ibukod mo sa na. Kaya that is a secret kind of help that we rendered unto them. Kaya mana na to sila, Lord? Basta kay maniguro kung ako, amo na. Prayer pa lang, selfish ka na. Prayer pa lang, kita lang nga selfish yun. Kaya dali-dali, inig, cellphone, bisan, gado ka na, banikamot ng gihapon. Di ba banikamot? Muna tanaw ta ni Lord, you spend too much. What caused you to be weakened? Naghatag kag time. Ikuan sa dahil ka na pula na. Daghan atong kahin nga panahon sa dapat di atong kahinan. Muna nga dilita kanang kuan. Dilita ingana ka joyful mga langgan because imbalance. Imbalance ka siya. So, balik ko na po, I will, isa nga, blessing ni Lord. Dahil siya gid mismo magdala na ito. Diba? Dahil unta niya. Sayang balaan nga, bukid, balaan nga napit. Una, isa kaya nga, ipasinapit ni Lord o new place, new experience. That's a favor. New. Daghan mga bag-o. Kay part na sa blessing and favor ni Lord. And bag-o nga level sa kalipay. Bag-o nga area sa kalipay. Diba? Kay kids man good ang ginikanan diri nga ang imong kalipay nga ang imong mga anak magsubo tanan. Magsigid kaguol, magsigid lang, hinukto. So, man ako mga anak, ibitok, hinukto. Diba?
Hallelujah. So, i-accept na nila na itong offerings. Let's proceed. And then, di ba, ganun yan, take up ako ni Genesis chapter 4, verse 2 to 3. Tungod ani, I will accept their burnt offerings and sacrifices. Ako na din dawat nun. Sa ato pa, kung makapahimuot ta sa Ginoo, pati atong magagay paghatag sa iya. Dawato ni Lord. Kung dawato ni Lord, yan ang pilo-piluan na i-favor, anak. So, sa Genesis chapter 4, verse 2 to 3, anak ko ganapon. Later, si Iba gave birth to his brother and named him Abel. Kasi Cain man ang kinabagwangan. Cain, matulog sa English pa. Si Abel, ikaduhang anak. She gave birth to his brother and named him Abel. Long A na siya as an angel. When they grew up, tako na si Adan o si Abel o si Cain. Abel became a shepherd. Si Abel mahimong nabalantay sa karniro. While Cain cultivated the ground, farmer si Cain. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Naghandad po si Cain sa iyang abot nga to si Ginoo. Kaya nga naman, gusto ni Lord sa atong mga panginabuhi, bahinan dyan nato si Lord. Di ba si Cain, kay farmer man siya, nagdala po siya o i-presentar niya ang pipila sa iyang abot as a gift to the Lord. And then si Abel, shepherd man siya, tanahan itong sigana. Also, Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. So tinghalad. Pag tinghalad na, si Abel, naghatag po siya gift. Gift pa niya, dili pa ni tithe. Offering pa niya gift. The best gift kuno nga portion of the firstborn nga lambs. In other version, fat, tambok yun siya. E dili man imong best kung tambok. Sana ba yung the best nga niwang kaysanan ng gawas ng bukog? Nga, gibuta-buta pa. So the best nga, himso bidog lawas. Okay, the Lord accepted Abel and his gift. Kaya nga portion. Ang Ginoo gidawat niya si Abel ug ang iyang gasa. But he did not accept Cain and his gift. That's the difference. Moto ni abot ta ani because kanya ug ako nang dawato ng inyong mga burnt offerings and sacrifices. Kay unahon so nato ni atong kaugalingon. Kay kung okay na nakapaymuot na atong kaugalingon sa kang Lord, ang tanan natong gibuhat para kay Lord. Kay mutan pud ni Lord ug lahit na po na nga level. The Lord accepted Abel and his gift. Gidawat ni Lord si Abel ug ang iyang gasa. Apan si Cain wala niya dawat na pati ang gasa. And this made Cain very angry and he looked dejected. Mao ni nakapasuko ni Cain. O ang iyang hitsura, namakot na jud, napangit na jud. Now, take note of this verse. Pamalandong ni Galigay. Nganong nasuko man si Cain, iya man to personal choice na mo to ihalat. Diba? Kanya, nganong man nga si Abel may pahimot nga pati yun. Diba? Kaya dautan din siya. So, ingon din si Lord kay napangit namang naong, nagbukot namang naong ni Cain. Ingon si Lord, why are you so angry? Siya nga nung napungot man ka, nasuko man ka, the Lord asked Cain. Why do you look so rejected? Nga nung namaot naman na imong naong, you will be accepted if you do what is right. Dawaton man unta ka kung gibuhat pa nimo insakto. Di ba ang gipangita ni Lord, ang gi-required ni Lord? Burn offering. Gi-burn man niya. Mga gulay man ang iyang gi-burn. Gusto man ni Lord ang isunugon kadto mga hayop. Hayop nga, masa na klaseng hayop? Clean hayop. Baka, kanding, karnero, or tukmo, or dove. Burn gyapon offering giyatan ni Cain. Pero nakapa-burn, nakapasunog sa ginawa ni Lord. Wala
man nihaom sa gusto ni Lord. Nihatag siya pero di nihaom sa gusto ni Lord. Ang gusto ni burn offering nga karniro kandi mo sa kaniya. Sumutong wala daw kay wala man siya na haom sa gusto ni Lord. Kay atong tagaan dapat kabalutag gid siya. Unsay gusto niya? For example, di man kumuka og baboy. Tagaan din ko ninyo og limpo, litson. Litson, kung malipay ka, di man ako na kuan. Gusto. Diba? Oh. Oh, ang malipay, katura ka mo. Kaya ka mo, may mukhaon na. Diba? Ano, pulos gid baboy inyong gipagato kung sa pagdiha na ang ihatay sa kong pagkaon. Nagabulo mo di ko ganan og dili ko gusto mo ka baboy sa ato pa. O sa ato pa. Maayo dili. Nga nagyapon na itampo. Hello. Paragin ako. For example, ikaw Brad Pao, muhatag ka sa Ginoo o napulo ka mong baboy. Ipalit siya nga tambok pa siya. Ini si Inday Juliet, muhatag isa ka kandi. Ato ba nga si Ginoo, at sa may kalipay ni Lord. Atong kanding, isang buok, panapulo ka mong baboy. O sa kanding. Di ba, inanara na siya. Kaya gusto niya nagkatumang, yung gusto. Kasi kita may magbuhat sa itong gusto, nga dili dito gusto ni Lord. Ito, then I will accept your offerings and burnt offerings and sacrifices. Kita may magbuhat-buhat kung sa'y gusto natin ihatag si Ginoo. Dili man nato konsultaon kung sa'y gusto ni Lord. Kung sa'y walay blessing, walay, di kain mo kuan, di po tagkalipay, kaya wala man nalipay si Lord. Muna atong kuan niya, mga sayo. Natagihatag pero wala ta kabalula. Wala nalipay si Lord kay dili haom sa gusto ni Lord. Kita ray nagbuot-buot. At least natay mahatag. So, but if you refuse to do what is right, apan kung imong bara man sa dili ka mabuhat sa ita, then watch out sa pagbantay sa kay kung dili ka mabuhat sa maayo, pagbantay. Sin is crouching at the door. Ang sala daw nag-ana-ana sa na nangambras na nag-ana. Wala kay peace of mind na struggle na something na agad nagpanuktok ups naman na guilt na something. So eager to control you and you must subdue kinahanglan imo nang madaog and be its master. But you must subdue it and be its master. Kaya kung dili mo na madaog mo na imong agalon. Okay. So, for the sovereign Lord who brings back the outcast of Israel says, I will bring others too besides my people, Israel. Ano niabot sa Genesis katong I will accept your burnt offering sacrifice. Ano niabot sa Genesis, ano makbaon na to ang story. And sa atong key text sa Isaiah 56, yun ang labang mga gahong mga Diyos who brings back the outcast of Israel. Diba? Nagkuha naman to sila, antibulaag man to sila. Says, I will bring back the outcast of Israel. Kung balikon sila, ang ito nagatubulak ng katao sa Israel. I will bring others na apakoy akong tipukon besides my people Israel. Wala dito? The non-Israelites, the Gentiles. Okay mo nang mabota sa dyan karon. Muna sa John chapter 10 verse 14 to 15. Ingon si Jesus, I am the good shepherd. Sa ato pa na ay bad shepherd. Isa man ang bad shepherd, ay magpataka, nagpakaog mga doktrina ng limao. Ang magbalantay sa karnero. Ipakaog mga panos. Ipakaon og mga dili maay nga mga doktrina. I am the good shepherd, kanay mga bad shepherd. I know my own sheep. Nakailakos akong mga karnero. And they know me, ug nakailapod sila nako. And just as my Father knows me, ingon ang akong ama, nakabalukan ako, nakailakan ako. I know the Father, nakailapod ko sa man. So I sacrifice my life for this sheep. Ug akong gihalad, akong kaugalingon, akong kinabuhi para sa mga karnero. Siya nag-sacrifice para sa iyang mga karnero. Mauna yung sakto nga leader. Kabalo mag-sacrifice, dili kay maailang magpabugat.
Mailan ka magpabukat, sige panugo, dili ka ba magsakripisyo. Isa natin mailhan. Once nga dili ka ba magsakripisyo, delikado na na. Once nga, taas na kaay siya. Diba si Jesus, ingani ba ang example sa Didirisa? Dili siya ingana. Humble siya. I have other sheep na apakilain nga karnero that are not in this sheepfold, nga wala aning turilang. I must bring them also ako usa silang dalon. They will listen to my voice. Maminaw sila sa akong tingog, and there will be one flock with one shepherd. Isaho ni Lord ang tanang mga karnero niya. O isa ra ang magbalantay mga ang Ginoo. Isaho niya, tapos titingog kalibutan. So, dili ang religion, ang basihanan pag-isa. Nga kinsa pinakadagan pinakauna, no. Itanaw ni Lord ang atong kasing-kasing. Kaya putlit kasing-kasing, maay binuhatan, worship na ni Lord, yung honor ni, nagpahimuot sa Ginoo. They are labeled by God as righteous. They are God's sheep, mga kardero ni Lord. Dili mga kanding. Atod pa, maminaw sila sa akong tingog. Maminaw sa tingog ni Lord, ha? O, dili mo talkback sa tingog ni Lord. Dili mo question sa tingog ni Lord. And there will be one flock with one shepherd na usa lamang ka, anon, o usa ka magbalantay. Okay, alright ito. So, nga na nga, the blessing for all the nations is na ay giandam ni Lord nga plano o panalangin. Nga ang tanang hopeless, tagaan niya paglaom. Ang tanan nga, kining una nga, dili man ni apil, dili man ipapil ni Lord, o panalangin na ni Lord. I will bring them to my holy mountain and I will fill them with joy. I will bless them. So muna ang gi-offer ni Lord, muna ang promise ni Lord na kung mo commit lang ta sa itong kaugalingon na ito sa ino, itugyan na ito sa ibang tanan. God can uphold us. Gunitan ta niya, ligunon ta niya, panalanginan ta niya, tabangan ta niya. So, kung magkinaunsa ang dangkan sa itong kinabuhi, sa kinuura jud ta mo, salig, mo, tangop, mga yugtabang, magtawag ka na isip atong amahan. Awalan man ta ginikanan sa kalibutan, nga sa dili pa supportive ang uban, but si Lord, dili gid siya mawala. Pero siya supportive. Kung dili siya mag-ango-ango. Kung ginikan na banbuhay, pero di nakadumdum ang uban, si Lord, dili siya ingana. Mana nga, kan blessing, iyang ibubo sa tuwa. Kung kita makapahimuot na to kanya. Let us pray. Father God, thank you so much sa iyong pulong. Thank you for reminding us your word that you love the people around the world because you are the God of love. And you promised blessings sa matag usa. Adiin, nagbuhat, umatarong, at pahimuot na kaning isimpa ka, ipasindog ka ni ngalan. Kinaupay ka, Lord. Ikalipay ang pagsimpa kanin. Pagtawag si mong ngalan na balaan. O pagtakot sa adlaw balaan. A holiday. Not just a holiday, but a holiday. Bless and sanctify words that we have heard from you tonight. Cover us always with your presence, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So let's proceed to prayer. Just manalangin.